Hello. May buntag sa tanan. So, akong ginangyo ang tanan sa pagtingtod alang sa basahon sa Salmo 69 verses 34 to 36. So, about ani nga verse, it is about David ka-express siya sa pagpasalamat sa Ginoo na ginakuha niya. Ginatawag niya tanan mga creation na nasa heaven, nasa yuta, o nasa mga sa dagat na sa mga living creatures na makita diri sa kalibutan to praise God. So, kana tungod sa pagluwas sa Ginoo. So, panawagan ni David ang tanan sa paghatag og praise kay God. So, kaning context lang yan is kuan siya. It is David's prayer for deliverance from his enemies and his distress. Dili po siya nag-express po sa trust in God, sa iyang pagsalig niya sa kaluwasan sa Ginoo o sa kuan sa restoration po. So, kanila nga passage kay kuan shifts to praise and prophesy, focusing on God's power and promise to restore Zion and Judah. So, mo to ay ang kuan prayer na Ginoo. So, atong basahon ang Psalm 69 verses 34 to 36. Langit, yuta, ug kadagatan, ug tanang mananap nga anaa niini. Daygan ninyo ang Dios, luwason niya ang Jerusalem, tukuron niya pag-usab ang kalungsuran sa Juda. Mupuyo dito ang iyang katawan, ug manag-iya sa maong yuta. Ang mga kaliwat sa iyang mga alagad, maoy manunod niini. Ug ang naghigugma kaniya, mupuyo dito. Ug apo kita. Dating balaan, ug gamhanan ng mga Ginoo, ipasalamatan ka ng Lord sa adlaw ng gihatag Ginoo sa kaluwasan. Thank you Lord sa yung pagkamaayo Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagkulang Ginoo sa among Ginoo despite sa among dako kakulangan nga Ginoo. Thank you for the opportunity Ginoo na makasimba mi Lord. Kasimba mi sa isa ka balaan ng Ginoo. And ako nagapo Ginoo nga ikaw gid no magapasaylo sa among sala among abuhan. I pray Father God also sa pagsimba namo Ginoo dili ni magsalig sa amuang kaugalingon na kusog sa pagsimba Lord. Give us Ginoo a pure heart Ginoo, pagliyam kasing-kasing sa pagsimba Ginoo. Ikaw gyud magaset sa among heart and mind Ginoo in worship Ginoo sa imo in spirit and in truth. And I pray Father God na kawil magapahatag sa giyan sa kaalam na among kinahanglan sa pagpaminaw sa pagsimba diya kanimo Lord. And also Lord, ikaw gyud Lord magagiya sa mga Ginoo sa mga Ginoo in guidance sa Holy Spirit Lord. Mahatag namang excellence nga deserve nimo. And among ginasalig ang tanan diya kanimo Lord. Murag ginampo ipasalamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo manuluwas. Amen. Mangbutag. So, sa ginabalik-balik niya sa iyong katapad kay masig na ibagong hulagboy nila. Then, napoy basahon sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 25. Daygon nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali nga mao ang mensahe nga hitungod kang Jesucristo. Ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuuran nga gitipigan sulod sa dunggay panahon. So, ingon sa pulong, daygon nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. So, kay kinsa man yun nato matandi ang kamaayo sa Ginoo. Wala na tingali pinakatsada nga pagkinabuhi diri ibabaw sa kalibutan. Kundi ang kinabuhi yun nga naay relasyon sa atong buhi ng Diyos.
walay igo nga kantidad nga makapalit sa kalipay, sa kalinaw na ang Ginoo lamang ang gahatag. So, atong dahigon ang Dios na uban gyud ang dako nga pagpasalamat kay siya maayo sugad pa kaniadto karon ug sa umaabot ng mga panahon. Diyos na labing tunghala, malulubos sa tanan na katauhan. Ay kang pasalamat sa Diyos sa pagdahil ikaw masilugan. Ang kanyang mga pintuhan sa mong malaman, ay itubog mo sa kamatayan.
May buto pag-usap bro. So gina-welcome na ko ang tanan sa karon nga kanang simba and lagi as we celebrate kuan karong Sunday service ang kayo sa Ginoo gina-welcome gina akong tanan gid pag-usap sa kuan. Abi bago. O bago sa kuan na. Ito ba dinday kay dabo. Sige. And lagi for the yun, sa akong task is for the announcement. And first is ang kuan, ang atong prayer meeting. So prayer meeting, mahita ko siya every Friday sa hapon, 6:30. Padulog na siya sa kuan, sa flexible ang time na. And lagi, equally important yun ang kuan ang Sunday service at ang prayer meeting. That's why ginagkasi ng tanan yung appeal. So kana, and ang atong isguda po na is punong gyapon sa Ginoo, of course. And mag-focus po ta sa prayer, uban na ito ang mga kaigsuunan, sa kuwan, atong gusto papuan, sa kuwan po. Kana yun, ang atong yung isguda diri is about Bible, about yung sa ba. Lagi, kanami itong irony bitaw siya nga, ihatagan na ito sa pulong sa Ginoo, and then, we interpret God sa unsa atong gusto ba gahimo tag Ginoo sa atong una ba munang daghang nakahitabo nga na that's why they follow tradition nga na kay ang nakahitabo wala mo sila ignorant sila sa Bible or naamong galing sa nagsulat sa Bible pero lang ko susubtumanon kay naamong ko diretanan is kanang murag supak sa kon ba sa human design so kana unang kana gyud dapat permi kita maapila na permitting. And next is for good ang atong Sunday service. So pasalamatan na. Pagpagod ang Ginoo. Pasalamatan ang Ginoo nga nakaabot kita karon. Nagtapok ta diri. Kuno? Kompleto ta nakatapok ko diri ba. Nagitaw mo ato itong tarang simba na kulang tag so kana dapat to pasalamatan na sa Ginoo nga gina-sustain kita sa Ginoo all throughout the week. So murag dali ra kayo no. Dali ra kayo ba. Eh murag hunon ako last week. Murag tulo ra kadlaw balik sa diri. Kana, and lagi, gina-encourage ko na kauban nga mag-invite, and kana yun, atong kaisgutan lagi po na dili is ang pulong sa Ginoo. So, it is very important for us to worship, kauban atong igsuunan, no? Kung Christian ka, pero dili ka gusto maging tapok, dili ka Christian, ha? Kaya kung sa pag-ubay sa Ginoo, ang magsimba kauban sa iyahang katawhan, pinagi sa pagkanta. So makita po nato no. So nganong musimba ta pinagi sa pagkanta. Kung tarawon mong Bible, ang pinakadakong book sa Bible is Psalms, which is the songs. So ingana gyud tagang importansya sa Ginoo ang pagkanta kauban sa iyahang kwan, sa iyahang mga katawhan. So dili na siya solo lang diha. Dili siya solo nga magkuan ta. And next is kuano ang ato ang youth fellowship. So ang atong youth fellowship is last Sunday na hitabo. So lagi at ako kuan papasalamaton ta sa Ginoo sa mga bata kinabuhi sa kabatanunan nga nagpabilin naminaw gyud napos sila portion para sa ila kana nga kuan kung saan nagdala pud sa pulong ang Ginoo mo giga kuan na ang Ginoo ang ga-appoint pa. So lagi kana siya nga event is not just exclusive pud no sa kuan gyud sa kanang pang-eskwela lang sa tanang batanon nga gusto mo apil o kana gusto mong pugit nato nga moapil ang mga batanon gyud no kay as we observe sa tanang churches karon nagpuno ang kuan yung people ba and lagi observe po nako sa ubang churches kay mga pastor ako yung anak ko tara mga pastor na sila lain-lain ilang mga people dito is wala problema kay gamay na lang sa una kay mapuno kay people ang church kana pod nga time is ang pinaka crucial life kay mura tagawa ka identity crisis na ba. So that's why it is very important for us sa mga hamtong atong karon ginang mga batanon ni encourage lagi encourage sila pinagi sa pulong sa pag-ampog yun kana yun yung pinaka-importante ng mga pilgira na kana sa tanang event din nato dili napos dahil hapon pinasayin napoy pinasaypot sa mga sa family life so napospone lang siya last
we're hoping and praying this next Sunday nga kuan hinayon na pod, and encourage na pod ako ang mga kuan kaning mga ang nasa family life, ang mga family kuan, mga guardian na abintana kay atong tanawon unsa ang pagpadagan sa family pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagpadagan nila na lagi. We praise and thank God yun nga kani nga mga kuan manggod dili na siya ato buhat-buhat lang ba kay in order nga tapog-tapog lang ginakuan ginato ni kay para ang kuan ba kanang bitong every area sa atong life bitaw nga kuan nato ba kana ang pulong sa Ginoo ang manguna kay kana magun hitabo kana iya ta mo lagi sa kuan nato sorry na sa among sa finances kana lagi ang pud kalabutan ni Ginoo ana nang murag kita ang kuan ba mo nagaka-stress na kay mura mo kita ang kuan sa itong kinabuhi, kita ang naay kuan ba, kita ang in control. Pero gigapon ako control atong kinabuhi gapon. Mo gyud siya. So kana dapat gyud mo tuhop ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo gyud ang mag-drive sa to para to pag-unahon and lagi magabasa po ako diri sa Ecclesiastes. So ginagamit mo tanan sa pag-open sa Bible, Ecclesiastes chapter 5 verse 1 payon sa 7. Nagulahan kini og ayaw pagdadali og saad. Verse 1, pagmatngon kung muadto ka sa templo, mas maayo pa ang pag-adto dito aron ka makakaton. Kaysa pag-alad og sa mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayo dun sa gusto o sa sayop. Una nga sa dili ka pa musulti ug ayaw paghimok dinali-daling panaad sa Dios. At tuwa sa langit ang Dios o ganiha ka sa yuta o sa ayaw pagpatuyan o sulti. Kung magpalabi ka kabalaka, lagmit nga magdamgo ka gautang mga damgo. Kung magpatuyan kag sulti, lagmit nga magsulti ka o walay pulos. Usa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gustong binuang. Usa buhatan kisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka kapan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo. Sa pagpakasala, pasinon niya, moingon ka sa pare sa Dios, nga wala mo tuyuwa ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguto mo man ang Dios? Nganong ipagguwa mo man kaniya ang imong gihaguan? Bisan pa sa tanan mong mga damgo, sa tanan mong mga buhat, walay pulos, ug sa pagpatuyan mo sa pagsulti, kinahanglan gihapon nga magtaod ka sa Dios. So, no? Sakit kayang pulong. Kana, gusto kita magsaad-saad and i-ikon nila na ba, ibundak nila ng quote nga, promises are meant to be broken. So, kana, unsay pulong sa Ginoo diri? Kuan daw, kanang kasukan ka sa Ginoo. So, kung ang Ginoo na, dili siya pwede magsaad-saad. Kana mura mo, usually man good, na kanang isa gid nga pinaka kuan gid nga saad nga, Lord, para patuwa lang ko, di ba, mahatag mo sa ilo. Nga na ba, kanang ito magsaad-saad ta? Napoy dito sa mga nga, tingani po, ani sa church, igangan sa church, pakapos sa Ginoo nga ipa-approve ko, pastor, kaya para kanang ato ipa-air ko ng simbahan abroad. Pag nikauli dito rin sa simbahan lain nagsimba kay na-air ko dito bugnaw, di siya wasa ibalik dito. Ano ba? Kanang mga saad nga na ba? So lagi it is true to life. Kana ko ng pastor nga, may pagwan ako to yung puwan na. Pwede ba uyo na ang book, Lord? Ano ba? So kana dili gid maayo ang pagsaad sa anak. And isa po lagi nakita na to dire. Mas maayo pa maadto dito sa templo aron makakaton. So muna tong tuyo karne dire and again encourage you to study the word of God. Nga dili lang kay mabasa lang ta kay gusto nato mga kon ba. Ang isa magud ka kon po. Mabasa lang ta sa pulong sa Ginoo para ma-amend ang atong feeling bitaw nga murag bati kog kagulban ngita ko pang kagulban di ba yan. So dili na siya pwede ha. And lagi kana ang isa lagi ka point diri sa verse Ecclesiastes is ayaw panaad kay murag himuni mo kuan pa bakakon ang Ginoo na makakon ka sa Ginoo ug sa katawan sa Ginoo. O kana magampo kita para ka rin happen presenting the Lord sa imong mga kamayo sa buong Ginoo, even though grabe kami sa Ginoo sa Lord na imong kapasaylo ang Ginoo tanan mo nga nabuhat Ginoo nga labag sa imong pagkinoo sa imong kabubuton and
I thank you, Lord, for bringing us here, Ginoo. Mag-usap, Ginoo, every Sunday sa pag-sustain sa mga, Ginoo, sa pagpaminaw sa imong pulong, Ginoo. And Holy Spirit, I pray sa kanyang imong pulong, na imong kanyang makinabuhi kaninamo, Ginoo. Muna among drive, Ginoo, sa kinabuhi, Ginoo, sa tanang pagabuhaton in every area sa among kinabuhi, Ginoo, sa mga estudyante, mga eskwela, sa mga trabahante, o sa mga negosyante, Ginoo. Ikaw gipag-bless sa among tagsatagsa ka kinabuhi, Ginoo. Gani, Ginoo, is buhaton na mo ni yun para sa imong kahimayaan. And I thank you, Lord, nga tanang blessings imong gibuko sa among Ginoo, nga dili gid kami ana deserve, Ginoo. And say kay ang kusupagit nga imong gihatag, Ginoo, is ginamit ra mo sa Lord nga ayo pa sila mo usab sa imong Ginoo. And ikaw gid magauban sa mga always, Ginoo, sa karon nga Sunday service, Ginoo, ikaw magauban hangtod kami nga magbulag-bulag, Ginoo. And the Holy Spirit ikaw gid magauban sa tanan, pasabot sa iyong pulong, and kanong ginampo. Amen. Ang ginahaya ang tanan sa pagpindot. Nako'y basahon sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 14, paingon sa 15. Nag-awhag kami kaninyo, mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon o mapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo pahimasli ang nabuhat o daotan kaninyo, kundili sa kanunay, buhata ang maayo alang sa usag-usa o sa tanang tao. Daw kay siya nga pahinumdum alang ka nato igsuon. Dili sa yon ang kinabuhing Kristohanon. Lisod, pero wala gyud nagkulang ang pulong sa Ginoo sa pagpahinumdum sa angay natong buhaton. Balikon ako pagbasa ang versikulo 15. Ayaw ninyo pahimasli ang nagbuhat o dautan kaninyo, kundi sa kanunay buhata ang maayo, alang sa usab-usa o sa tanang tao. So, kaysa mahimo siyang sayon kung tinuod ato ang pag-alagad yan sa Ginoo. Sa mga ginagmay nga butang, makita yun sa ato ang buhay, ang Ginoo nga atong gialagaan. So, itong uwitan ng Diyos, uban yun ang pagpasalamat tungod kay kung wala yun ang pulong nga kanunay gabadlong pahinugdom ka na sa tanan. Wala tayo hiya ang saon yun pag kinabuhi ka na tayo. So, itong uwitan ng Diyos. Yes, Lord God. Sa among pagtuloy, sa imong presensya, among yung pangayon, ang kapasayuan sa pananamang na buhay. Wala doon nakaharapag kanino ito sa ulit. Na nahimo ng paulawan ang imong mga Diyos. Salamat sa kinabuhi ng imong paulan. Tabangan niyo na magamit din alang sa imong kahimayan.
Diyos na tinugdan sa tanong na kinahanglan. Kung ikaw lamang, wala rin makatandi kanino, wala rin ikakumpara, Diyos. Kasi mo rin sa kanina mo naman, wala rin makatandi. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod kada pusa kong ako. Walay katapusan ang pagkagamanan mo, ikaw ang Diyos, ang nangailangan simbaho. Walay katapusan, mapagpasalamat, ikaw ang naglalaan. Hangtod sa kanluran, ang grasya mo, kung sa tuma mo, kung sa pagkakamanan mo, ang iyong simbaho. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod ang kada pusa kong mamo. Walay katapusan ang pagkagamanan mo, ikaw ay Diyos, ang nangailangan simbaho. Walay katapusan, magpapasalamat, ikaw ang naglalaan. Hangtod sa kanluran, ang grasya mo, kung sa tuma mo, kung sa pagkagamanan mo, ang iyong simbaho. Walay katapusan, walay katapusan na di magpapalo, di mo masukod doon sa iyong grasya. Lagi mo hanggupan ang kanunilaw na sa ako. Yesu Dinala, walay kong gawas sa pagpamulan. Kadinakala na mong pasunod, Diyos. Wala nila ang pagpapalahanan mo. Walay kawasan, iwasan ka naman mo ng puso. Walay katapusan, nagpapasalamat, ikaw ang naglalaan. Hangtod sa kanluran, ang grasya mo, kung sa tuma mo, kung sa pagkagamanan mo, ang iyong simbaho. Ang iyong simbaho. Before na to, madungog ang tulog sa Ginoo. Kaya nagkaroon ang pulsa ta, labing kamanan o labing balaan ng Diyos. Nga nagbuhat sa tanan, sa langit, sa yuta, sa kadagatan o sa tanan nga niya niini. Pinugdan ka sa tanan, apil sa mong kinabuhi. Kami nagpasalamat kanunay ang mahal tungod kay
sa matag adlaw imo gyud kami nga gihatagan sa maong grasya sa kinabuhi. Ga kanayo kami sa kapasayloan tungod kay ang usog na imong girenew nga nagamit na mo sa dili uyon Ginoo sa imong kabubuton. Salamat kay Ginoo nga karon ning adlaw sa pahulay Ginoo, ug pahulay kami diya sa imong presensya. Ug tabangi kami nga ang among pag-anhi dinhi dili siya ingon nga tawhanon lamang nga pagpimaya sa karusa kun dili Ginoo nag-anhi mi karon pag-ila pagrespeto nga ikaw gyud ang Dios sa tanan nga Dios. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Grabe ka dako nga magpagpasalamat namo tungod sa kaluoy Ginoo nga magihatag namo. Salamat kay niana ug sa congregation karon kung nagaampo nga ikaw Holy Spirit nagatabang gid kanamo sa pagsabot sa imong pulong. Nga kana nga mga pulong mao gyud Ginoo ang magiya kanamo sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. As a believers in Christ nga dili lang kutubra sa sulti kundi Ginoo makita gyud sa buhat kay kana mo'y nag-manifest nga usami nga magtotoo diha kanimo. Dalaygon ka kanang dung himaya pinabalik diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So maglingkod ang tanan. Power on. Bluetooth mode. Hello, mic testing. So, utuon ko pag-ingon, maayong buntag sa tanan. Kumusta ang atong simana? So, dalira kayong panahon. Ay ako na po ang inyong nakita nini. Basta ganina na ko din istubangan, but pasabot, hapit na ng pod mahuman ang bulan, no? So, basta muna yung timanin ninyo. Pag nanan ko diri sa stage, sa pulpit o kibali, pamatuod na siya nga katapusan na nga Domingo or second Sunday. So, nagapasalamat ta sa Ginoo sa iyang grasya o kaluoy nga bisan pa sa nakadayang nga mga testing sa atong kinabuhi. Nata nagpabilin nga nagtindog sa atong pagtuo kay kana gyud ang ginasulti kanunay sa mga apostoles, even si Jesus Christ nga sa umabot matud pa niya sa Matthew 24 nga umabot gyud ang kalisdanan nga sukad na sukad wala pa gyud nato ma-experience. So kana nga mga testamento ni Jesucristo nagpamatuod na igsuon nga nagyoy moabot nga mga pagsulay mga kana nga mapanghitabo nga matud niya wa pa gid na mahitabo sukad na sukad kung natoy grabe nga lunop kaniadto nga nahitabo mas grabe pa ana ang maabot nga mahitabo dinhi sa kalibutan. So angay ta nga kanang i-focus na to atong una-una nga nagyud na para dita ingon nga makurata sa mga panghitabo sa Kristohanon nga kinabuhi. Kaya usahay mo na makapabugnaw sa ka Kristohanon nga ga-expect ka nga okay ang kinabuhi sa Christians but in reality dili man day na mahitabo. Sumuna nga gaka-discourage nata sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang atong expectation is lahi kay nagmatter ta sa tawhanon nga standard dili sa Ginoo. So usbot ko may buntag sa tanan og natay atong pasalamatan ang Ginoo kay natay igsoon nga nakasimba karon si Michelle. So palakpakan nato ang Ginoo sa kinabuhi ni Michelle, no? Salamat kayo igsoon sa pag-anhi dinhi sa Balay Alampuanan. So sa pagpadayon sa atong isgutanan karon
alang sa mga bag-o, basing makurat mo nga kining atong pag-preach din ga verse by verse kita. Di ta ingon nga mag-ambak-ambak aron mabalaan gid nato ang istorya sa mga libro, sa mga propeta or mga apostol nga gipaybalo sa mga early Christians as well as sa tuwa karon. So nahuman na ta sa 1 Peter nga atong gi-undergo verse by verse. So karon ang atong new topic karon mo ang 2 Peter, pero introduction pa ni siya, balik overview kung unsa ang sulod sa tulo ka chapter sa sulat ni Apostol Peter sa 2 Peter chapter 1, 2 and 3 nga mabala nato aron sa pagpadayon nato sa sunod nga panimbahon, makabalo na ta sa flow tungod kay ato namang gi-undergo ang iyang overview o ang iyang katuyuan. So, ang pangutanan nato karon ngano man nga kini mga apostoles gyud o kaning mga propeta kung magsulat sila ngano nga naagi sila basihanan, naagi sila fondasyon, na foundation sila nga dili siya matubag sa tao tungod kay nag-expect na gyud sila nga ang tao doon na gyud mga kritisismo, mga critics nga mahitabo nga bisan mga apostoles ilang i-question ang ilang authority nganong nga nakasulat sila ni ana, nganong nakasulti sila ni ana. So sumpay sa prayer meeting nga nasigutan ni Brad Aldrin atong Friday nga even si Apostol Paul i-question ang iyang pagka-apostoles. So muna same as sa kakaitabo yapon sa kinabuhi ni Apostol Peter sa mga early nga mga apostol kaniadto naging mga question sa ilang pagkatao. So muna nga sa ilang pagsulat pasabot yun nila nga wala sila nabuot-buot sa ilang pagka-apostol kundi pagbuot na sa Ginoo. Kaya nga naman dagan kay critics, dagan kayo nga mga against sa ilaha nga gani pa sa panahon ni Apostol Paul napoy kasulat dito nga gamiton ang iyang pamaagi. Mo itong nagsulti siya dito sa mga believers nga ingani ang akong pagsulat. Nadin siya signatory dito nga gitawag itong Pauline nga pamaagi nga kana nagpaila nga siya yun mismo ang nagsulat. So sa kinabuhi ni Peter, diri sa 2 Peter, klaro kayo sa una pa lang niya sa chapter 1 sa unang 1 Peter chapter 1 verse 1 nagpaila na gid siya nga apostol siya ni Jesucristo. As well as ipakita gid niya ang iyang pagka-apostoles niya pinaagi sa pagbuot ni Jesucristo. Nga nag-claim yun siya niya na sa daghan kayo nga mga kaning maingon ta nga tinuod yun nga apostol sila. Kay ngano kining mga apostol kung magsurat sila dili sila basta-basta nga magsurat lang nga wala nila madungog, wala nila makita. Kana gyud ang usa ka authenticity sa usa ka lingon ta nga tigsulat nga kung musulat kay sila means na gyud sila sa pangitabo. Nga kung musulat sila nadungog gyud nila mismo ang gisulti. So sama sa nahitabo nga kaning gisulat ni Apostol Peter wa siya nabuot-buot ani. Ang gisulat niya mismo nadungog niya o nakita sa panahon nga napa si Jesucristo kauban pa sila sa 3 years nga ministry ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Muna nga gipaklaro gid niya nga sa panahon sa Transfiguration kung tanaw na to Matthew 17 uban yung Bible sa Matthew 17 usa na siya ka nagpamatuod nga sila naagyod na sila dito sa pangitabo sa Transfiguration, no? Kaning Matthew 17 verse 1 to 4 nag-ana dinhi. Tapos sa unong kaadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan
ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtanaw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang panagway ni Jesus nausab. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisli mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi ug tulo ka tulda. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. So kana nga pangitabo igsoon, nagpaibalo lang gina siya o nagpaklaro nga sa pangitabo nga nausap ang panagway ni Jesus dito sa bungtod, naagid siya mismo dito. Sumuna ang iyang isulat, aron sa pagpaila nga, wala siya nagbuot-buot sa pagsulat sa iyang sulat, ikan sa 1 o sa 2 Peter. Kay naitabo na siya, soon, tungod kay kini mga kritiko, naghatag sila og mga controversial, no? Bisag sakto na gyud ang sulat sa mga apostolis, kaya mo gyud ni mga kritik og mga bakak ng mga istorya nga nagibase lang nila mismo sa ilang kaugalingon nga kaalam, tawhanon nga kaalam para lang kontrahon gyud tong kamatuoran nga gisulat sa mga apostoles. Pero kung makita nato sa sulat ni Apostol Pedro, makita gyud nato diya nga walay ingon ta nga bago, no? Parehara gyud ang sa una niya nga sulat, pero makita nato nga naay kalahian gamate po ni siya sa usa ka tema. So ang tema sa unang Pedro nga gahimuon sa mga kanang kalaban sa Biblia, ang unang Pedro isulat ni Apostol Peter pagpa-strengthen, pagpalikon sa mga Kristohanon nga nangaluya na sa pagtuo tungod sa grabe nga arise nga persecution. Grabe nagkadako ang persecution nga matod palagi sa atong naisgutan nga tungod sa panahon ni King Nero nga mo'y naghari sa Roma nga ipapatay ang mga Kristohanon. Mo to nga dili lang siya sayon kayo nga persecution tungod kay kinabuhi gyud kay gusto gyud nga pamatsyo ng mga Kristohanon. Mo na nga kaluyahan ang uban nga nagkatibulaag na sa nagkadaiya ng mga probinsya, pero sakop yapon siya sa Roma. Mo na ang una niya nga sulat, ginasentro niya ngadto sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag. Kaning ikaduha nga sulat niya ni Pedro igsoon. Dako kay katuyuan niya ang tema gyud niya. Ang pagpaila o pagpagpulgar sa mga mini nga mga teacher. Kung ingon diri is false teacher. So kat pa kaniadto sa panahon ni Jesus Christ, makita nato na sa Matthew 15, nagsulti na siyang daan nga naagyod kining mini nga mga propeta nga kuno mura siya maayo sa simbahan pero perti kadautan sa sulod. Mo na nga matagkaroon niya ang kaning gospel katudlo gini siya sa kinaiya. Kinaiya sa nga mga magtutuo. Diya dito ilhon sa atong kinaiya kung Kristohanon magit kita nga tinuod o dili. Nga usay, grabe nga sa magyapon sa mga critics, sa magyapon sa mga false teacher, grabe ang pagpagawa sa mga istorya na maayo kayo sa baba, pero sa buhat, dili makita. So, paila lang na siya, kung usa ka ka-Kristohanon, nga inganay mong kinaiya, ingana ang atong kinaiya nga, maayo kay tang istorya pero wala sa buhat, mahulog ka na nga, hipokrito ka. Nga, moingon ta, sige tagbasa sa Biblia, nga itong sigiginan, pasangilan ng mga Parisiyo o Sadusiyo ng mga hipokrito, batay sa itong kugalingon, wala na itong makita na usa na po dito ang hipokrito sa itong kinabuhi. Nga kapadayon ka, musunod sa balay ang puwanan, pag-join sa mga fellowship, sisig, mga prayer meeting,
Pero ang atong kinaiya, wala gyapon nato gitugyan sa Ginoo. Kita gyapon ang Ginoo sa atong kinaiya, kinabuhi. Muna nga, abi ninyo isuon, lisod kayo, nga mutindog nila sa tubangan, mausap po ka, ipokrito. Wala ko magbuot pasabot nga, perfect na gito. Wala po pasabot nga ni anay ko nila sa tubangan nga, dili na nako na masinatian ng mga kinaiya. Naapon na sa kuha. Muna kanunay gito nagampo sa Ginoo. Ginoo, nabangi gid mi nga ang kinabuhi nimo, mao gyud makinabuhi namo. Lisod kayo nga magpadayon mi nga mosimba da kanimo. Pero amo kinabuhi, amo kasing-kasing subuhi sa imong kabubuton. Nga makita sa mga false teacher o sa mga sumusunod sa mga false teacher, mga mili nga mga magtutudlo, nga ingana ang kinabuhi nila. Grabe ka mo prophesy nga Kristohanon, grabe mo prophecy, mo angkon nga Christian, pero sa kinaiya, dili yun makita ang pagka-Kristohanon. Nga dili lang nagkakaitabo karon, kung dili naitabo na na kaniadto. Nga, dili lang mo pasabot nga, nagsulat si Apostol Peter sa mga early Christians, gapaabot yapon na sa ato o sa sumusunod pa nga henerasyon, kaya ginuura yun ang nasayot kanusan niya ipaani si Jesucristo. So kaning si Peter nag-focus yun siya sa mga false teacher nga magbugal-bugalon. Nga naman, siguro naka-experience na mo ani. Naka-experience na mo ani giingnan mo sa inyong pagka-Kristoano. Giingnan mo sa inyong mga kaila. Sige ra magkag-ingon nga. Kapit na mabalik ang Ginoo, pero hangtod karon mapamanlagi. Kana sila klase ng mga tao sumusunod na sa mga false teacher. Or mga false teacher din na sa kaya. Nga naman, gidinay nila si Kristo, gidinay nila ang pagbalik second coming ni Jesus Christ, ug ila pa yung gimak, giyaga-yagaan nila. Nga, kuno, ang kanang giingon na itong second coming, wala, dili na may tabo. Mo nagapadayon sila buhat sa mga lawas nun nga mga binuhatan, tungod kay wala sila magtuo, nga yung katapusan, na ay judgment. Tungod kay wala sila magtuo ni anak. Mo na ang gusto ipaabot ni Apostol Peter sa mga early Christians, nga kanina mga early Christians, kung atong tanaw nito sa 1 Peter chapter 1 verse 1, kasagaran yun ani nga mga Kristohanon is mga Gentiles. Nga matod pa sa mga uban ng mga scholar, kani siya nakamix na ni nga muni ang nangatudluan ni Apostol Paul kaniadto ug sa mga kauban niya sa pagministro niya nga mopod ang ipadaan ni Apostol Peter sa iyang sulat. Ug kani nga pangitabo ison before nga kanang almost last will ng testament na ni Apostol Peter nagsulat siya niini. Basahon na to sa 2 Peter chapter 1 verse 14. Makita na to diya nga nagkuha na si Peter murag naghimo lagi siya og last will ng testament. Pamatuod nga gi-encourage yun, i-intend niya ang mga Kristohanon nga magkinabuhi nga tarong. Ana siya din sa 14, ana siya. Nasayon ako nga sindali madugay, mubiya na ako nining kinabuhia, sumala sa kipadayag kanako sa Ginoong Hesukristo. So sa pagsulat niya iso niini, shortly after niya pag-send aning yang letter, namatay si Peter, tungod kay gi-appoint na lang sa Ginoo. No, nag-ingon sa diri nga nasayon ako nga dili madugay, mubiya na ako ni kalibutan nga magipadayag sa Ginoo. Kana bitaw nga pangita mo igsoon, mo nagsulti ni Jesus Christ kang Peter dito sa John. Kung ato ta sa John 21 verse 18, makita nato diya nga ipadayag yun ni Jesus Christ nga si Peter. Paunsa siya mamatay. Ana sa din sa 18. Ana ang pulong din sultihan ko ikaw sa matuod
Ingnan niya si Peter. Sabatanon pa ikaw, sabatanon pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, o nag-adto ka sa bisan diin nga gusto mong atuan. Ana si Jesus Christ kang Peter. Apan ini katigulang nani mo, ido pa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos alang kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong atuan. Sa 19, ana siya diri. Sa pagsulti niya, sa pagsulti gibali ni Jesus nini, ana siya, sa pagsulti niya nini, gipasabot ni Jesus, kung unsang paagiya si Pedro mamatay, aron paghimaya sa Dios. Niya miingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Matod pa sa mga scholar nga ang pagkamatay ni Peter, gilansang siya upside down. Kaya nag-ingon si Peter nga, ilansang ko pero ayaw ipareha sa Ginoo kay dili ko angayan nga ilansang sama kang Kristo. So ilansang siya upside down. Nga kana nga kamatayon gi padayag na nga kauban pa sila ni ana nga panahon na di padayag na ni Jesucristo paunsa mamatay si Apostol Peter. So kita mga Christian sa man kanang kung moingon tao kamatayon, di na ba ta mahadlok? Nga, kung maghisgot mang buta kamatayon, hadlok na siya. Kada na ipatay, nagi magwali dito. Nga, wala ta, kabalo, kano sa tamamatay, tinudi na siya. Kaya giingon dito si Hebreo 9:27, nga gitakda ng daan, nga ang tanan, mamatay gayud, and after sa kamatayon, judgment. So, kana ang naitabo. So, sa pagsulat na Apostol Peter rin, sukat sa yung pagsulat pagsulat niya o pag-send sa una niya nga sulat, mas mitubo ang iyang concern about sa false teaching. Kaya nabalakas kayo siya pag-ayo. Kaya bisan pa, nakabalo na siya nga appearance sa false teaching sa mga simbahan sa Asia Minor. Diin makita dito ang simbahan nga iyang ipadadaan nga mo nakaroon ng modern tawag na sa Asia Minor is Turkey na nakaroon sa karon sa kasamtangan. So kani nga mga Kristiyano mo ni ang nakatibulaag dito sa Pontus, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia o sa Bithynia. Kani nga mga Kristiyano, mga Gentiles ni siya o makita ni nga mga area ni sa Asia Minor, nga kasagaran yun sa ila, lagi, kung atong balikon, nga mga kwani sila, kining mga Gentiles. Now, nga gusto man yun ipaabot ni Apostol Peter sa mga magbabasa niya, even sa tuwa karon nga ingani ang pangitabo. Nga naman, di lang kutob lang sa ilang panahon na ang false teacher, na ang false teaching. Hangtod karon naagi na siya. Gani pamogin na ang pirmi isulti sa Apostol Paul, giingnan niya si Titus, si Timothy, nga naagi yung mga false teacher. Naagi mo tudlo, ila-ilahon, kung unsa yun kaning mga false teacher. Nga katuyuan ni Apostol Paul, Peter, sa iyang pagsulat nini, mo ang pag-expose o pagpugong sa pagsunod sa mga false teacher sa simbahan. Nga nabalaka kayo pag-ayo sa Apostol Peter, tungod kay dako kayo ni nga mahimo nga damage o makadaot kayo sa simbahan kung adunay makasagol makasulod nga false teaching. Gihatagan gyud kayo emphasis ni Apostol Peter diri ang Biblia. Ang Biblia. Kaya ana guys sa dinhi sa sulat sa chapter 1 verse 1 sa iyang sulat. Ipaklaro din ni Apostol Peter ana sa dinhi. Busa midugang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga. Iyang pag-describe sa Biblia, sa Gospel is sama sa suga. Nga naman, ngit-ngit kayo ang kalibutan tungod sa sala. So wala pa kita makabalo sa Biblia. Bakit tayo knowledge about Jesus Christ?
mo na nga igayagaon pakaita kaniadto mo apil ta sa grupo niadtong mga magyaga-yaga sa mga Kristohano. Sama sa kinabuhi apostol Paul kaniadto nga grabe niya persecute sa mga Kristohano. Apan sa kalugayan usa man dahil siya ka magwawali ni Jesucristo. Kay kanandaan matud niya sa Galacia ana si Paul nga naapa lang siya sa tiyan sa inahan gipili na siya nga apostolis ni Jesus Christ. Makita nato diri suon sa chapter 2 sa atong pagkaron ang pagkapinili o ang pagkatinawag. Subot pasabot, umuingon ta karon nga ang tanan katawhan maluwas. Magkontradict siya sa giingon nga pagkapinili o pagkatinawag. Nalay gipili, nalay gitawag, tinuod yun na. Di yun na malalis, di po tam kayo na. Sa lugar ang Ginoo unfair. Kaya nga nung naramay pilion, naray gitawag. Dili gigmay mo nga unfair ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, papalog yun na siya kung unsa yung mga decision making. Di ta akay mangutana sa iya, matud palikol dito sa Romans 9. Nga naabay katungod ang kulon nga mangutana sa magkukulon nga nganong ingani man kunin mo buhat. So kung sa lain kahit nganong di man kunin mo, wa man kunin mo gipili, Ginoo. Diyan pangutana mo kaugalingon. Sa panahon nga na preach niya, nituo ba ka sa gospel? Sa na nag-change ang mga kiyo sa man yung pag-resman sa gospel. Pangutana yung kaugalingon mismo, ayaw ang Ginoo. Kaya rabat ang tao kay kita mangita o kumagi nga dili ka ma-blame. Mag-blame din ka sa uwan. Siya mangon. Siya yung ganyan dili ko ngani. Pero ang problema na sa tuwa. Paunsa na to i-respond ang pulong sa Ginoo. Pero nga na siya, wala tayo katungod nga mangutana. Matod pala sa sulat na Apostol Peter rin sa chapter 1 nga tinugi ang inyong pagkapinili o pagkatinawag. Nga una niyang isutan direksyon sa chapter 1 verse 5 sa 11, naadira ang mga kinaiya nga kana nga kinaiya nagpakila nga saved ka, luwas ka nga Kristohanon. Tinuod ka nga Kristohanon. Yes, ang kaluwasan gikan din sa Ginoo. Ang pagtuo gikan din sa Ginoo. But tinatay responsibility. Kana nga mga kinaya responsable ang Kristohanon niya na pausa siya muriyak. Pausa niya ikinabuhi ang kinabuhi ni Jesucristo nga gihatag sa una. Tungod nini sa verse 5, tungod nini panikamuti na ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Naana ba na nga makinaya sa to karon? Maayong pamatasan. Kapangutanon po na ko akong kagalingon, naba na sa kuwa. Maayo ba akong pamatasan? Sa maayong pamatasan ang kahibalo. Kahibalo kang Jesucristo. O kutob na ka sa simba-simba. Kutob na ka sa apil-apil sa prayer meeting. Pero wag kita sincerely nangita sa kamaturan. Sa kahibalo kang Jesucristo. Muna nga, dili na si Kristo ang sentro sa itong paganitini. Ang ato nung magbuhat is magbantay na ka sa itong isig ka magtutuo. At di man na siya tinuon nga Kristo, kaya ngani nga ito. Kristohanon, singat to si man, pero pati niya po kinaya. Mauna niya itong permakita tungkol kay wata nag-focus sa gospel. Wala ka nag-focus kung sa katuyuan nga nung niyanita diri sa simbahan. Nga, ikan pa kanya ito, mo ginay gusto sa mga apostoles, sa mga Kristohanon nga may tabo. Nga diligod mahimo, nga amo sa ka-congregation, na ay disunity. Nagkabahin-bahin. Magbahin-bahin tungkol kay dili paniya sila og sentro. Nga sa pagkanisimbahan, sabi na itong pagkani, iani din eh. Para ba batayan na ito atong isig ka magtutuo? Para ba makakita ka o kay surya na ito sa pagkuli na ito man? Si Kuan naging pag-o kayo, Kuan, kurbata. Pag-o kayo siya motor, masakaan niya gikuha. Pobre man siya. Yan na ito mabantayan. Ngano ka nga?
Kauban naman niya na sa trabaho, pero naasya. Something na mga bago sa yan. Oh, nga na itong mamantayan. Tungod kay, ang atong sentro sa pag-ani dili ang pagtuon yun sa kamaturan. Kahibalo, matod pa ni Apostol Pedro. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Naano mo na, ka-exist na ba na sa itong kinabuhi as a Christian. Makapugong ba ta sa itong kaugalingon na kung kanang masuko lagi ka, Masaon na ito pag pugong? Masaon din na ito pag disiplina itong kaugalingon nga masuko ka? Nga gusto lagi nta na imong ikumpronta ang imong kamagtotoo. Pero sa pamaagi nga dili sakto. Pero sa biblical lesson, isulti gina ni Apostol Paul nga kinahanglan kung ano na gani panaglali sa simbahan, walay lain nga makasulban niya na, walay lain nga mupanis ang murag yun. Ayaw pagkatos gawas, kay dili na makatabang ang mga non-unbelievers sa pagsulban sa problema sa congregation. Ano mo ato manta nga? Mo ato ka nito? Kung mamuta na ka, nag-away ni suwan-suwan sa iba ito na. Ay, tingin! Sabi na, imbes ka ikaw ang nakabawas ka matuoran, ikaw nung unang magbalik ka. Sa may bato na ko, magtago mi. Asis, paglaing dalan. Muna ilisod, kung saan man mo karon, nga magtago mo, walay likuan, magunsa ka. Tungod kay mo'y nagpatigbabaw ang tawhano na itong emosyon. Ang pagkontrol na ito sa itong kalagot, ang pagkontrol na to sa atong isagon sa nga kanang angayan gyud na kontrolon. Greed kanang grabe kay ka sa tawa ng sa greed kanang gusto ka maimo ra gyud tanan. Di ka gusto mangatag sa uban. Nga bisag nanay mo gusto pag ginukuot tanan. Pagpugong sa kaugalingon. Kunya sunod sa pagpugong sa kaugalingon. Kaya di pa kamay ng tuson. Sa pagpanalagan na ito, gamay lang na mapagsulay, di na ito masimba. Gamay lang kayong panagaway sa congregation, wala, discourage na. Dili na masimba. Ano naman ito si Kuan? Ay tungod ni Kuan, iyang ginginan nga wala siya niapin sa sisi. Wala na ganoon ni simba. Pag kami ng tuson, sa personally, sabi mo isuot, nga nung isulat man ni Apostol Peter sa mga early Christian, tungod kay mumunsa ang atong pagbati karon ora pilang pagbati kaniya to, tawra po sila. Tungod lang ang ilalang ato mga early Christians kay nag-focus, nag-fix sila sa ilang mata ngadto sa Ginoo. Nga po pasabot nga bisag mo say may tabo sa congregation, atong katuyuan diri si Jesu man. Nga katuyuan nato diri para mausap totally ang atong kinaiya nga sa kalibutanon. Sa pagkamanan tuson, ang pagka-Diyos nun. Diyos nun ba kita? Tinuoran. Or basig makaingon, giingon ni Apostol Paul, sa sulat niya kang Timothy nga. Diyos nun, religyoso kayo, pero wala niya gila ang power, wala niya gila si Jesus. No? Diyos nun, pero gidisregard niya ang power sa pagka-Diyos nun. Dayon, siya? Kung man sa pagka-Diyos nun, inikso ang pagmahal. Ano ba na, ka-excess na pala sa ito? Inikso ang pagmahal. Kaya paghigog man nato sa atong isig na magtotoo, naman na siya, ka-excess na magina sa ito. Or, masig, mabalik na po ng pulong na hipokrito na nga. Ako na lang ning makita nga love na po siya. Maway ingon sa Bible. Para makita ko ni Pastor, okay kay ko. Nagilab-lab na ko siya. Pero deep inside, grabe ni kunyari yung mau manigid. Mo lang may tabo, di rin na tao isimbahan, pero paggawas ito, murag wa na tanagila. Kaya ka-experience mo na, uban nga simbahan nga kung nasundan kinito. Okay kayo sulod, halos kaksyon ka. Umusta ka, kapatid sa Panginoon. Grabe. Umusta ko yung halos. Paggawas, murag wa kaila. No? Sakit
kayo, gusto mo niya nga klase nga Kristohanon eh. Namang iliksong pagmahaman ka, sa sunod rata sa simbahan mo lang kaingon lagi nga, ay rata hulit mo sa simbahan. Dili. Kung usa ka Kristohanon, mapasimbahan man, mapatrabaho, bisag asa ka, Kristohanon gyud ka. Ngabot pas nabot sa Kristohanon, natanan ang mga kinaiya nga giisgutan ni Jesucristo dinhi. Nga gayon siya sa verse 8 nga, kini mao ang mga hiyas nga inyong ikinahanglan. Nga kung mudagayan na kini kaninyo, mahimo kamong malasigon kung mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. So ayan na nato na sa Palawan, sa next nato tungod kay nag-overview pamanta karon. Sumuna ang kuan na Apostol Peter diha nga mga kinaiya nga angay nato ngay kinabuhi. No? Sa ito, ang mayong pamatasan, ang kahibalo, ang pagpukong sa kagalingon, ang pagkamay ng tuson, ang pagkadyusnon, o ang inigsong pagmahal. Ato nang iskutan sa sunod na to nga panagkita sa sunod nga simba. Nga ato karon, kuha na to ang overview. Sunod, ang ipakita ni Apostol Peter dire. Kining mga mini nga propeta. Mini nga mga magtutulo. False teacher. Nga, ang pag-describe yun ni Peter sa kaning false teacher, wala siya naglambingit sa mga religion, sa mga kulto, mga ana, uban pa nga mga diskutan. Kundi, ang kinaiya yun sa false teacher, ang iyang isentro. Sama gyapon sa sulat ni Jude, sa igsoon ni Jesucristo. Igsoon man ni Jesucristo si Jude. Nagsama sila og message sa ilang kining sulat na duha ra ginakabuok sa New Testament. Nga nagkompronta gyud sa false teaching. Nga gipakita gyud nga ingon daw nga basa-basa ang Biblia. Daan na sa panahon pa sa propeta sa mga apostoles nga Biblia gyud ang pangkontra sa mga bagakon nga mga magtutudlo. Now, sa ato ang panahon tama na nag-present man ito. Pausa man nato na iya kontra kung di tagabasa sa Bible. Nga mato palagi ni Peter dire nga ang Biblia sama sa suga. Nga naghayag nga nagina sa ito sa kwan sa Psalms giingon ni David nga ang Bible, ang scripture suga nga nagdanag. Kuy apil nga ng mga false sila. Bahala sila diyan mga false sila. Sa ako, padayon ko sa akong kinabuhi nga, maglipay ko nini kalibutan na kay, mo lagi, YOLO. You only tinodig son, you live every day, but you die once. Mamatay ka nga, wala. Isa naman. Judgment. Mingon ka kung batanan pa ko, bahala na si mama, bahala na si papa. Kaya sila mga tigulang na mga hapit na sila mamatay. Ayaw pagpakasiguro igsoon kung batanon. Kaya ang kamatayon wala na nagadepende sa edad. Sa pangitabo karon. Ilabi na mga batanon, prone kayo mo sa mga kanang depression. Narang tambal, Bible. So maligi ay mo dito sa Pilipos. Ayaw kamalaka, ampo sa Dios. Kaya kung sa'yo mong kinanang ihatag sa imuha. Now, padayon ta sa kinaiya ng mga false teacher. Mo to, ingon yun ni Apostol Peter, soon, nga ang Biblia yun mo itambal o tubag sa mga pagtulunan nga hiwi o sukwahi. Nga gipayuhot sa mga false teacher sa simbahan sa Asia Minor as well as sa atong present nga pangitabo karon. Nagsulti po sa Apostol Peter nga nadaw ang iyong mga kaning mga false teacher na kontradiksyon kuno sa sulat ni Apostol Peter. Sa unang sulat ni Apostol Peter, resurrection ni Jesus Christ. Sa ikaduhang sulat ni Apostol Peter, nag-isgot siya dito og transfiguration. So ang giingon dito sa mga false teacher, himo ra na ni Peter. Himo ra kuno. Mao gyud nakikipangita di sila kuan nga matuis nila ang kamatuoran. Kaya nga naman, kini mga false teacher mutuis yun sa kamatuoran para sa ilang lawas nun nga mga desire nga mo itong isulti kanina sa atong Sunday school
nga nahimo ng gatasan ang simbahan sa uban kadok ang uban nga religion. Ngay pangugos gud ni ang kani dapat buhaton nga bisag dili mao ang context. Aron lang mahatagan gyud o kani katagbawan ang ilang desire. Mga false teacher na sila. Kaya ang usap pa gyud nga ingon na ilan nila nga contradiction. Kani giingon din sa chapter 1 verse 4 nga nag-ingon din Dini pagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa sa iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Supot pasabot nga ang save kaning mga tinawag nga mga katawhan nakadawat na gyud sa grasya sa Ginoo. Pero dito sa chapter 2 verse 18 to 22 mo na nagihimo dayon nga kuan sa kritiko nga ang kaning mga luwas kuno mawala kuno ang mga inigwat but pasabot nga dili na dahil sila maluwas kanang dili sila sure sa ilang salvation. Tungod kay kaning mga kritiko wala nila gitan-aw nga kaning message ani ang passage ani 18 payon sa 22 directed na siya sa mga false teacher. Di ba? Nag-ana naman, di ba giingon diri sa chapter 2 verse 1 ana sa dinhi nga. Ingon nga kaniadto may mga mili nga propeta muto nga usab diha kaninyo ang mga mili nga magtutudlo. Magpayuhod sila pakat ug makadaot nga mga pagtulunan. Ug gisalikwan nila ang agalon nga nagluwas kanila busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Kaya andaman na sila daan sa kalaglagan ang mga false teacher. Muna ang kinapasabot diri nga kung basahon na to diri sa chapter 2 verse 18 tayo sa o diri lang ta sa 20 o 19 ana sa dinhi. Sila nagsaad kanila kagawasan kaning mga false teacher. Ato sa i-emphasize nga nagsaad sila kagawasan na mga tao nga gusto na mubiya sa kalibutan nga pagkinabuhi. Apan dito sila nakapaingon sa mga false teacher. Ipasaligan sila ingani buhata. Pero sila mismo silang kinabuhi pa nila gibuhat. So, imbes nga okay na mo nakaikyas na sa korupsyon sa kalibutan katong panangitan broken family kanang gikapoy na sa sala sa kalibutan nga gusto na mo balik sa Ginoo. Dito pa ginakapadulo sa mga false teacher. So, ang may tabo, mo to'y nangalimbungan aning mga false teacher. Grabe nila istorya lagi. Grabe mupayod sa mga pakat nga himo-himo nga mga pagtulunan. But then sa kinabuhi nila, utrupot sila nga enslaved of corruption. Dini. Sila nagsaad kanila kagawasan, freedom. Samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Katong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, mo ni sila. Nga gusto nang mubakos kinabuhi. Apan dito nakapaingon sa mga false teacher, mo na lingingon diri nga. Katong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo, ug manuluwas nga si Jesucristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab ni ining mga butanga. Mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo ug unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon ang iro mukaw sa iyang sinuka ug ang baboy nga human na ligua mulunang pag-usab sa lapok. Kana nga makinaya sa false teacher o katong malimbungan nila nga nagtuo po sa ilang mga tinumutungo nga pagtulunan. Mo nang giingon diha sa Proverbs nga ang iro, di ba kita mo sa may kita giro nga kung magsuka kauno niya. Buot pasabot nga imbes nga Kristiyano na ka, nakabalo na ka sa kamatuoran. Di ba rin naman po ka sa kalibutan? Susama sa iro nga gisuka na, gibiyahan ang daan sala,
ang daan nga pag kinabuhi gidiyan. Pag-abot pa lang nga nakalisod-lisod, palikod. Matukos kalimutan 13, bingawan ng kinabuhi sa Kristuano. Very bored kayo. Sige, pasag Biblia. Sige, tipok-tipok, mura po mga kinaiya. Mga libakiro, yapon libakira. Mahawan ako din eh. Balik ko sa kalibutan kay may dito. Free. Libre ko dito. Bisa kung sa'yo buhaton ako. Sama sa ero. Nga nagsuka. Ikaw niya po. Kung sama sa baboy, tanaw ang kinaya sa baboy. Bisa pag masaw mo nagligo ang baboy, imong pasinawan, maglunang, niya po na sa ako. Ligid-ligid. Mo na ang kinaya sa baboy. So, ingana ang kinabuhi sa mga false teacher, o katong nalimbungan, nga imbes ka nakabalo na sa kamatuoran sa Ginoo, naluwas na nga angay na ta siya magpadayon, sa grasya naghatag siya kapatid. Ibalik tungod kay wala siya nakaila kayo tinuray. Sa grasya nga gihatag sa Ginoo kaniya. Kita mismo iksoon, maka-assist ka, makabalo ka sa itong kaugalingon kung asa ka. Tinuod ba yun ang Kristuhanon? O dito ka? Sa sumusunod sa mga false teacher. Nga i-recognize ba nato ang dako kayo na grasya na gihatag sa Ginoo sa atua. O gani pag-ibuhat pag sa mga false teacher, soon, nagiyaga-yagan lagi ang pagbalik sa Ginoo. O naghimo sila contradiction, nga ana sila nga sa 1 Peter 1, ang isulat ni Peter dito sa mga magtotoo is hapit na mubalik ang Ginoo. Pero sa 2 Peter sa 3, buingon siya po nga na-delay ang pagbalik sa Ginoo. Ibuhatan na po nila o contradiction. Nga ang recipient sa 1 Peter, mga Kristohano na nga grabe nga gihatagan yun niya og encouragement nga magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay kana nga kwan is hapit na mubalik ang Ginoo. Ipasaligan ni Apostol Peter ang mga Kristohano nga kinahanglan nga muagwan ta gito sa kalisod kay kana nga mga kalisod pagbalik sa Ginoo matagamtaman ra ginato ang reward niya na. Pero sa chapter sa Ikalawang Pedro, nga nung ingon man siya nga madelay. Nga nung ingon man siya nga madelay ang pagbalik sa Ginoo. Nag-ingon kanya diyan sa chapter 3 verse 9, ana siya nga, ang Ginoo, dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa giuna-una sa uban. Mo lagi ang uban, naguna-una nga, wala. Dili na mo balik ang Ginoo. Dito nagyaga-yaga sila, dili na mo balik ang Ginoo kay sukat pa sa katigulangan si Abraham, namatay. Si Jacob, namatay si Tanan, si David, ito ng mga mga karaan nga magtuto na namatay, o pangyayapon ni balik ang Ginoo. Muna nga gaya-gaya sila nga, kumusta naman, anak sila din. Di ba, misaad man siya nga mo balik, hay naman siya. Anak ang mga postage siya. Grabe ka mga yaga-yaga kayo. Kita sa una nakabuhat sa sigurutan ni anak, di pa ta Christian nga. Yaga-yagaon kayo ta. Siran tas pulong kay di kita. Ato lang insultuhon para makahawa ang pastor niya. Ang pastor, di man ginamawa. Agwang taon ng ginayang sakit. Hay naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan. Apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan. Sukat pa sa pagbuhat ni ini. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamaturan nga kaniya to gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Pinagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig o pinagi sa tubig. O pinagi usab sa tubig, sa lunog, ang unang kalibutan gilaglag. So, ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan by word. Pinagi yapon sa paghulman niya nga ang kalibutan daghan kayo pag nga tubig siya mo nang gipagawas niya ang yuta. Apan sa minahitabo sa karaan nga kalibutan. Gipalunupan yapon sa Ginoo sa tubig. Giguba niya ang kamaturan nga anak. Sama yapon karon, igsoon, sa iyang gibuhat sa Sodoma Gomora, bawat tuon na igsoon, sa umabot, nga maugyot ka na ang mahitabo,
Laglagon pinaagi sa kalayo ang katong mga dili magtutuo. Kani mga false teacher. So sa ato pa, dili kami mo nga, di may tabo. Nahitabo, yun na. Nahitabo, maging lunog ka niya ito. Much more. Ali, nga gisulti na yun sa Ginoo. Ana siya nga, ang Ginoo dili maglangan. Pagtuman siya yung isaad, sumala sa Ginoo na sa uban. Apan siya magpailog. Apan siya nagpailog pa ninyo kay dili siya puot. Nga may usa, nga malaglag o dili ang tanan. Maghinusol o mubiya sa ilang mga sala. Tuningon na po ang mga false teacher, anay contradiction. Ingon dito sa verse 2, 18 pa ingon sa chapter 2 verse 1. Ang nanay giandam nga mga kalaglagan. Apan dili sa verse 9, ingon na po nga dili gusto ang Ginoo nga nay sa ingon niya. Dili siya gusto nga nay malaglag kundi lang tanan maghinulso. So dito ba kay Apostol Peter nga? Kasi mga mini nga mga magtutudlo, wala na gid sila ipaglaom. Niya gingon niya nga new earth and new heaven. Ang gingon lang niya gipasabot niya aning verse 9 diri nga kadtong maghinulso kadto mga pinili ug tinawag sa Dios nga wala pa ni ana mo to gihatagan sa Ginoo o chance nga maghinulsol. Kaya kani mga apostol di magini maghinulsol. Asa man ka makakita og mga apostol nga naghinulsol? Nga padayon ra gid na silang makiri, padayon ra gid na sila sa pagyaga-yaga sa mga Kristiyanon. Pero kanang giingon diri sa verse 9 nga ang tanan maghinulsol mo biya silang mga kadtong mga tao nga gipili o gitawag sa Ginoo nga maghinulsol na. Kana nga time ay padayon mo balik ang Ginoo. So mo nang kita mapulan tagulat, pero matakabalos ka maturan. Matupad ito sa Mateo 24 nga, hapit na. Sirat lang yung hapit na. Dugang na po ka, makapil ka sa mga magtutudlong na piki nga. Mayroon po ka, ikip po siguro pinuto kay dugay naman kayo kung nagtao ni kalimutan na. Kuan ako karon 50 katuig. Wala pa man yapon ni balik ang Ginoo. Pero kung tanaw ninyo mga kinabuhi, kung atong tanaw nila sa verse 8, sa chapter 3 verse 8, ana siya sa mga tao. Apan, mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw samara sa 1,000 katuig. Kung ang 1,000 katuig sama lamang sa usa ka adlaw. Kita tao, kapuyang kita gulat kay isa ka adlaw gani kung natay pabuton kapuyan na tagulat. Kaya mo hapon uy nga makigmeet na ko ni kuan. Kaya maghapon nga. Kaya po mo mas nga preach dia na. Tuloy na ko. Kaya wala to naibali ang kamaturan. Mo bitaw gingon ni Peter dia nga. Kinahanglan makabalo ta sa kamaturan. Kahibalo. Nga kana kahibalo intended yun na sa pagkahibalo na to sa Biblia para dili ka mawadan og paglaom. So, kung nakabalo ka nga ang usa ka adlaw equivalent sa usa ka 1,000 ka tuig, usa ra nakadlaw sa Ginoo. Makaingon gyud tag-aw. Hapit na gid dali na gid ang mubalik ang Ginoo kay para sa iha ang usa ka adlaw. Isa ka libo ka tuig sa tao isa ka libo ka equivalent ra sa usa ka adlaw. Pero kita, expect na dugaya na. Mo lagi na ang standard sa Ginoo atong tanawon. Now, ang ingon pag diri igsoon, kanigit mga makasakit kayo sa kinabuhi. Ang remarks ni Apostol Peter nga ana siya sa mga false teacher diri basanog balik sa chapter 2 verse 1. Ingon nga kaniadto may mga meaning nga propeta mutunga usab diha kaninyo ang mga meaning nga mga tutudlo. Magpayuhot sila pakak ug makadawat nga mga pagtulunan ug isalikoy nila ang agalon nga nagluwas kanila. Kung sa English na kay gipalit na gibot na sa Ginoo. Bud pasabot nga human sa atonement ipakamatsa na niya kaning mga false teacher. Pero sa gibuhat sa mga false teacher, ilang gisupak ang Ginoo nga mao gyud bugtong manluluwas. Pinagtuo sila nga mas nakabalo sila sa maturan. Nagtudlo sila sa kuhay sa maturan. Sakit kayo palandungon. Kaya gidisregard ang kaluwasan
para lang sa imong own desire. Para lang sa imong kaugalingon nga mapuno ang imong gusto nga may tabo sa imong kinabuhi. Disregard nimo ang grasya, ang grabe nga grasya nga gihatag ni Jesus Christ sa imong. Nga wala lang nimo disregard, ikontra pa din nimo siya. Muna'y hadlok sa mga backslider. Muna'y hadlok. Human ka, kabalo na kas kamaturan, gahit pakas butaw. Share ka, amoy mo na ayaw na. Kabalo na ko niya na. Ay na ko ninyong atik-atik kasi share ya. Mas kayon pa share ang iksoon kaning mga unbelievers yun, kaya naman pagkabalo sa kamaturan. Kaysa nakabalo na niya, mubalik sa kalimutan, na. Perte na. Pag-insultuhon pa niya na. Tungod kay wala man nila kasapli ang kamaturan sa Biblia. Ana din si Peter din nga iyang example, iyang gihatag sa mga early Christians mao lagi nga ang Biblia sama sa suga, sama ra pud gyapon sa gisulti ni Apostol Paul kag Timothy sa 2 Timothy 3:16 nga sa dito nga ang Bible mao kana ang gigamit para sa pagpadlong. So sa conclusion niya na sa ilang sulat duha ni Apostol Peter, sa Bible man di ay ang kasubaran sa kanan. Why nga, di man yun nato na tagal sa dako kayong pagtagad. Nga di man yun nato mahimo, nga ikinabuhi nato ang pagbasa sa Bible. Nga mao man yun ang importante sa usa ka Kristiyano. Kinabuhi man ka nato eh. Pangutana sa akong kagalingon, pangutana po sa mga isuot. Ano man? Nga, ang Bible man yun, sukad kaniadto sa mga early Christians, prophets, apostles, and mga early Christians, mao man gid ang kinabuhi nilang kining Biblia. Sa tuwa karon, free kayo ang gihatag sa tuwa ang Bible. Nga di man ginato mahatagan sa dakong pagtagad. Diri man ta nagkuha gyud sa kahibalo. Subot pasabot, usaray tubag niya na igsuon. Nga kung di ka basa sa Biblia, subot pasabot niya. Dito po ka, nagsubay po ka sa kabubuton sa mga mini nga mga magtutudlo. Madili ganahan sa kamatuoran, dito ganahan sa mga tinumok-tumok nga mga pagtulunan. Tinumok-tumok nga mga istorya. So kanalang igsoon ang atong diskutan karon kay overview pa man na siya, introduction pa na siya. Aron may bala nato nga sa chapter 1, isulti ni Apostol Peter dito ang pag-develop yun, ang pagkinabuhi yun sa Kristohan nga pagkinabuhi mo itong gibasa na ito kanina nga sa chapter 1 paingon sa verse 5 paingon sa 11 mo na nga mga kinaiya nga angay nato ikinabuhi. Chapter 2 nagsulti sa dito nga ang mga false teacher nga ang ilang kinaiya mga dautan yun ang ilang kinaiya nga ilang gituis ang kamatuoran. Then sa chapter 3 makita nato dito ang future nga ang isulti ni Apostol Peter dito nga mubalik ang Ginoo apan nadili lang siya tungod kay dili siya gusto nga adunay wala ang gusto niya is ka magtinusol ang tanan umubalik sa iya. Kana nga kamatuoran ng igsoon makita lang nato na sa Biblia. Now mga kulang igsoon nga ikasulti karon base sa gisulti ni Apostol Peter din sa iyang pag-aghat sa mga magtotoo early Christians as well as ato karon. Unsaon man nato pag-respond? Unsaon man nato pag-respond? Nga ang tambal raman di ay ang antidote sa heresy o mga kining bakak nga mga pagtulong na sa Biblia. Diyon sa man ginato unsa ba ka importante ang Bible para sa to karon nga nakabalo man ta nga kanira gyud ang kontra sa false teaching. So kana nga realidad munta
kamo na po ang assist sa inyong kabulingon kung paunsa ninyo pag respond, paunsa ninyo pagdawat ang pulong karon nga gihatag ni Peter sa early Christians as well as sa ato karon nga nagpailala gyud sa inspiration sa Bible nga dili lang matud pa ni Peter, wala sila nagbuot-buot pagsulat nini kundi giya ni sa Holy Spirit sa iyaha nga muni ipasulat. So kung magdawat pagita nagisulti sa Apostol Peter sa 1 Corinthians chapter 14:37 nga wala sila ang gisulti niya dito is tanan nga gisulat niya is sugo sa Ginoo. Si John niingon gyapon ang nakita, ang nadungog mo ka na ang gisulat para sa inyo. So, unsa pa may pangitaon nato? Mas mutuo ta dito walay basihanan sa Biblia aron mahatagan pud og kuan ang atong kinabubuton nga desire. Kung magtuo ta sa Biblia nga nagyud kaluwasan, nagyud ang eternal life. So, kana lang magampo ta labing gamhanan og labing balaan nga Dios. Amahan, grabe ka bugat ang mong pulong karon nga nagsulti gyud sa kamatuoran. Lord, sakit kay siya tungod kay mo mangina ang kamatuoran nga kung mabasa gyud mi sa Biblia dili gyud mi mag-expect nga malipay mi tungod kay ang sala mo gyapon ka govern sa usa ka tawo mo nang masakitan ug dili niya dawaton ang gospel. Pero Ginoo, salamat kaayo sa imong grasya. Sa amo karon nga na dinhi nagtuo ko nga nalipay mi pag-ayo sa pulong nga nadungo karon. Nga mao kana ang makahatag ko sa moa sa pagpadayon nga mahimo mi nga malaumon nga muhulat kanimo sa pagbalik ni Jesucristo ug sa kinabuhi sa kinaiya gyud nga gusto niya kinaiya nga gusto sa Ginoo nga mao gyud among kinabuhi. Ang kanang kinaiya nga may nagtuson, kinaiya nga maayo, kinaiya nga na ang self-control, ang pagka-Diyos nun, o kaning iniksyon pagmahal, tatabangin kami Ginoo, nga maugin ka na ang makita ni ining congregation Ginoo. Nga dili kami mahimong hipokrito, nga maayo lang kayo may mga istorya, pero Ginoo dili makita sa buhat. Lord, sa pagpadayon na mo sa mong buluhaton, dili lang karong Domingo ha Ginoo, sa maabot pa, adlaw-adlaw Ginoo, tabangi kami nga mahimo kami nga balaan, dili lang dinhi sa balay kuanan, apan ngadto sa gawas Ginoo, makita gyud nga kami Kristohanon pinaagi tungod sa among binuhatan. Lord, gisalin ako ang tanan kanimo, tungod kay sa kamatuoran wala gyud kami mabuhat kung wala ikaw. Dalaygon ka, salamat kay sa pribilehiyo sa pulong Ginoo nga imong gihatag sa mga karon. In Jesus' name I pray. Amen. Ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Sa atong awiton pag-usab ang katagbawan, ilagay more than sa pagkaon nga ginahanglan yun sa atong lawas. Ang pulong yun sa Ginoo. May pinaka importante. Sa wala ito pagkabaloon sa ang kabubuton sa Ginoo, wala ta nagbasa sa iyong pulong. So, pangalitan ng Diyos, sa mata ko sa namudan mo kanino. Wala'y katapusan.
service today. Let us end it in prayer. Let us bow down our heads and allow me to pray. Labing kamahalan o labing halangdon nga Diyos, Ginoong salamat kayo una yun sa karong adlaw. Sa higayon imong gihatag sa mua, makasimba mi. Salamat sa imong pulong na imuhang gihatag sa mga karong adlaw sa katibukan sa letter sa 2 Peter, Lord. Salamat kaayo. Imuha lang yung ipakita dito, Ginoo, ang kinabuhi sa tinuod nga magtotoo, which is ang i-discuss sa first chapter, as well as imuha pong i-discuss sa chapter 2, Lord, ang kalahian, ang kinabuhi usap sa dili magtotoo. Even Lord, sa katulong nga chapter as well, imuhang ipakita ang pagbalik ni Kristo pohon nga sa amuang pagkinabuhi diri sa yuta, kapauyon man sa mga kabubuton ng dili, naagyoy atubangon ang tao, ug mao na ang imuhang paghukom, Ginoo. O Diyos, tabangi mi na sa kami imuhang giluwas, amuang makinabuhi ang kinabuhi sa tinawag, kinabuhi sa pinili, kinabuhi na katawhan nimo. O nag-aampo usab kami kaluwasan ng Ginoo sa mga so-called Christians na Christians by confession but not by life. We pray them, Lord, through salvation, ilamaang po nila, Ginoo. O nag-aampo mi nga even sa pagtulunan nga amuang kadunggan sa matag tipok sa simbahan, kaya ang kinabuhi din, Ginoo, magsugod yun sa pagtulunan nga iyang kadunggan o iyang masabtan. So Ginoo, nakusap yun o kanang impact sa mua as believers yun, ang true preaching yun, ang tinunanay yun, ang pagwali sa imong pulong, ang pagwali yun sa sakto, o kay wala yung Ginoo, maunay sumbanan sa muang pagkinabuhi. So Ginoo, we pray as well for our preachers here in the church to really be faithful in preaching the word, no matter what, Ginoo. O kampo may usap sa congregation to be as well faithful in listening to your word, nga dili yun magbase sa pamati, magbase yun sa kung unsa gyud ang kamatuoran. Ug tabangi ni Ginoo nga muhulat sa pagbalik ni Kristo nga naagid ang putling ang kinabuhi, nga sa iyang pagbalik naami nagasimba sa iyang simbahan, naami nagapangalagad, naami nga mainiton sa pagtuo. Tabangi ni Ginoo ni anang maong tinguha ug ayaw tuguti, Lord, na mubugnaw ang amuang pagsimba, ang pagtuo. Ayaw tuguti o Ginoo nga mo-backslide mi, mo-balik mi sa kalibutan, but to stay and to remain and to abide in you, Jesus. Manangod, Ginoo, sa amuang pagpadayon sa karong simanaha o sa maabot pang mga adlaw, Ginoo, tabangi mi, tagain mi sa kusog kaalam nga mong kinahanglan nga magkinabuhi kami sa kinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Ug even, Lord, kaning masimbahan nga magpadayon yun nga ikaw ang tuuhan, nga ang authority nga pagkasundon na ng simbahan na ay ang authority sa Scripture. Salamat o Ginoo. We pray, Lord, nga your blessings be our portion, your protection be our portion, your strength be our portion, your wisdom and might be our portion, Lord, as we go on upon this life on earth. Salamat, Ginoo. Hindi mo ginabog, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo. So sige atong angiton pag-usa kung Jesus maghari ka. Diyos na labing lumana, ang lubog sa kalan ng katapuhan.